guys happy? Yeah. What about you? Are you happy? Yeah. We're here. Yay! Sound check, hello. So, isi-share namin sa inyo itong first time na dinala namin itong aming mga chikiting sa Tagaytay. Since ito yung puntahan namin nung kami binata at dalaga pa lamang. No, at gusto namin i-share itong lugar. I-share talaga, ba't kami ba may-ari niya? Gusto namin i-introduce to sa aming mga Junakis. At ito nga yung nakuha namin na unit. Sa pasensya na, sobrang ingay na naman dito at nag-iiyakan na naman yung mga anak ko, no? Ito yung nakuha namin na unit sa Cityland Prime Residences, no? Short notice kasi talaga to. So, naghanap lang talaga kami sa internet kung sino yung mga unit owners na nagpaparent nung time na yun. Since 2 a.m. kami nakarating dito sa Tagaytay, mind you. Tinapos na kami lahat ng mga aming mga trabaho muna, no? Kaya nga 10 o'clock kami nakaalis ng bahay para bumiyahe. Tapos 2 a.m. na kami. Almost 2 a.m. na kami dumating dyan. At okay naman kasi talagang marami naman daw talaga nag-check-in ng mga ganong oras. Ayaw talaga namin actually makaistorbo. Kaya nga minake sure namin na okay pa ba mag-check-in ng ganong oras. So ito nga yung amin nakuha na unit. 1,700 ang binayaran namin, which is supposed to be talaga 1,500 lang. But since meron pa daw kami, kasi all in all, 5 kami, kasi with an infant, a toddler, a preschooler, tapos kami ni husband, 5 daw yun considering. They considered it as 5 people. So, 1,700 yung binayaran namin. So, itong unit na to, hindi ko talaga to nakita at all. No? May picture lang na pinadala. Pero, syempre, sa picture, hindi mo naman talaga makikita kung ano yung itsura talaga niya, di ba? Pero, good enough na rin tong unit na to. As you can see, ayan yung kanyang itsura. So, ayan, nakita nyo, meron pa silang mga PlayStation, ganyan. Tapos may karaoke. Tapos may Netflix yung TV nila. At okay naman yung capacity niya. Nagkasya naman kami lahat. No? As you can see, dun kami sa dihila na kama. Kaming dalawa ni baby doon kami. Tapos dun sa upper na bed, doon yung husband ko. Tapos si 5-year-old at saka si toddler. Doon sila humiga. Kasi si baby hindi pwede sa mas mataas. No? Masasabi ko lang kasi yung merong mga parts na walang ilaw, kagaya nung veranda, walang ilaw, tsaka yung ano din nila, yung lampshade, hindi siya gumagana. Pati dun sa part ng closet where nakalagay dun yung mga pillows and blankets, wala din siyang ilaw. It's just supposed to be merong ilaw. Diyos ko, ang hirap mag voice over ng ganito. Dahil, ang dami kong katabi mga chikiting right now. So, ayan na, nung nag-umaga na, masarap naman yung tulog namin. Actually, nakapagpahinga kami ng maayos. Hindi rin gumising ang aming mga chikiting the entire night. So, talaga nakapag-relax kami, no? Si baby, isang beses na naghingi ng dede. Okay, so mga around 10 a.m. kami gumising. Then right after namin gumising, ay kumain na kami. Diyan na lang kami sa unit kumain. Hindi na kami lumabas kasi konti na lang yung time since 22 hours nga, no? Inalaw naman kami hanggang 5 o'clock or 6 o'clock yata yung check-out. Inalaw kami since 2 a.m. nga kami nakapag-check-in. So, inalaw kami hanggang 5 to 6 p.m. no, mag-check-out. Pero, ayun nga, kailangan pa namin syempre mag-swimming at ilibot yung mga bata dito. So, going to the swimming pool, you need to ride an elevator, of course. Ibang floor yun. So, napakaganda nung swimming pool, no? For me, nakozihan ako dun talaga sa swimming pool, no? Ang lawak niya. Ang laki ng swimming pool. Actually, meron siyang area na covered, tapos connecting dun sa hindi covered. At malinis na malinis talaga yung pool nila. Well-maintained. Kasi maya't maya, may dumadalaw na naglilinis. Tapos, make sure nila na walang tubig doon sa nilalakaran, kumbaga, para iwas dulas na rin, ganyan. So, going there, talaga na-excite yung mga bata kasi doon pa lang sa labas, nakita na nila ang laki-laki ng swimming pool talaga. At pati ako nag-enjoy. Actually, malamig talaga yung tubig kasi ang lamig sa Tagaytay. Nung time na dinala namin sila dyan, malamig talaga. So, damay pati yung pool, malamig talaga actually. Actually, itong toddler ko, sobrang nilamig siya, hindi niya talaga kinaya, nag-vomit siya, no? Talagang hindi kinaya, kumbaga, hindi siya nakatagal, no? Knowing them na talagang sanay na sanay sila sa pool,
Itong toddler ko hindi niya kinaya. Ang nakatagal lang talaga dito is yung aking 5-year-old na anak, 'no. Talagang siya yung pinakahuling umahon dito sa pool. Kasi kami talaga hindi talaga namin kinaya lahat. Then, tagal namin diyan sa pool siguro nasa 1.5 hour kami diyan. In-enjoy talaga namin siya actually, 'no, at ta's may mga nakasabay kami, lahat naman sila friendly in fairness. So ayan, as you can see iniiwan-iwan ko sila, 'di ba, parang walang pakialam yung nanay. Pero in reality talagang nakatutok din ako sa kanila, hindi lang talaga ako makatagal doon sa tubig. Eh, knowing them na wala naman mangyayaring masama sa kanila kasi bukod sa nakabantay ako, eh, talagang ang dami nilang floaters. Kasi ilang beses na kami nag-swimming, tried and tested na yung mga floaters na yan. So, going back to the unit, eto na, bago kami umalis, nag-sightseeing kami sa veranda, no? At yan yung view ng aming unit na nakuha. Ito. So, ito yung view. Actually, may mga units na pwede kang i-rent na ang view is yung Taal Volcano. Pero hindi namin na-avail yun kasi ito lang yung available. So, wala pang 5 o'clock, nag-check out na kami. Kasi nga, gutom na yung mga bata. Hindi kami nakakain ng maayos kasi sobrang ka-excitedan sa pagsuswimming, no, ganyan. At yun nga, naghanap-hanap pa kami. At gusto namin talaga makapaglibot yung mga bata na may araw pa, maliwanag pa. Kasi ang Tagaytay, medyo mahirap nang makapag-enjoy kapag nagdilim na kasi hindi mo na makikita lahat, no? 'Di ba? Unlike kapagka may araw pa makikita mo lahat ng tanawin, yung overlooking, yung volcano. So, talagang bago magdilim sabi ko, "Tara na, kailangan na nating umalis." So, ayan nga yung napili naming restaurant. Dun pa lang sa labas kasi nakita na namin na overlooking yung view. So, sabi ko, "Dito na. Eto na talaga yon, this is it." So, okay yung presyo ng mga pagkain dito bukod sa napakaganda nung view. Ito talaga, no exaggeration, ang ganda talaga ng view. Promise talaga, 'no. Pero, dun sa kanilang menu, inform ko lang kayo na may plus 20% siya na service charge. Ah, Excluding pa siya doon sa total nung bill niyo. Ang mura niya compared doon sa mga ibang kainan dito sa Tagaytay. Actually, sa mga lagi sa Tagaytay alam niyo 'to, ang mamahal ng mga restaurant sa Tagaytay, ang mahal ng mga presyo ng bulalo nila and et cetera. Pero ito talaga, ang okay na okay yung presyo kasi yung serving naman ang tinitignan dun, 'no. Ang laki ng serving nila, good for 3 to 4 packs yung kanilang bulalo na worth 500 plus. So, okay na okay sa amin talaga dito, 'no, and most especially itong aming mga chikiting, eh, malalakas din lumamon 'tong mga 'to. At, nag-enjoy kami kasi katulad na lagi kong sinasabi sa aking mga vlogs, 'no, na ang sarap kumain kapag meron kang view. Napaka-relaxing pa at, talagang mapaparami yung kain mo kasi ang sarap nung hangin, ang sarap nung view, ganyan. Pati yung mga chikiting, enjoy na enjoy din, ganyan. Tapos, bago nga kami umalis dito, 'no, talagang madilim na, actually padilim na talaga nung bago kami umalis dito. Kasi before pala kami namin makita 'tong restaurant na 'to, pinilit namin puntahan yung isang bulaluhan na merong Transformers. Nakalimutan ko na yung name nung restaurant na yun. Yun talaga yung pinipilit namin puntahan kaya lang hindi kami nakagawi doon. Kasi nag-traffic na. Sabi namin, ay naku, magagabi na, ito na lang. Dito na lang tayo. So, syempre, hindi makukumpleto ang aming Tagaytay tour kung walang buko pie. So, nataanan namin 'tong Sky Ranch. Sabi namin sa mga bata, next time na lang namin pupuntahan 'to kasi may pasok pa kami ng kinagabihan nitong araw na 'to. So, thank you so much for joining me this vlog. I'll see you in my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!